Ito, yung curriculum and teaching daw ng DepEd, sila ang nag-aral tungkol dyan sa bagay na yan na yung dapat ay malinis ang mga classroom mula sa mga dekorasyon. Sila raw ho ang nag-aral tungkol dito. Well, kabayan, hindi ko naman po matatawaran yung National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Mr. Benjo, magandang umaga po. Ay, nakamute yes, yata. magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga. Palagay ko, Magandang umaga po sa lahat. palagay ko narinig ho ninyo yung statement ng DepEd. Like for example, ito, yung curriculum and teaching daw ng DepEd, sila ang nag-aral tungkol dyan sa bagay na yan na yung dapat ay malinis ang mga classroom mula sa mga dekorasyon. Sila raw ho ang nag-aral tungkol dito. Well, kabayan, hindi ko naman po matatawaran yung expertise ng mga official natin po, especially diyan sa curriculum and teaching strand nung Department of Education diyan Central Office, Pero ang sinasabi lang naman po namin talaga hindi naman po pwede na universal itong order po na ito, pag sinabi natin universal mula kinder, kasi ayon sa aming narinig ay binabanggit ito talagang wala, talagang zero as in bare, wala pa rin namang problema doon, pero kung doon po sa kinder up to grade 3 mukhang meron tayong problema kasi baka hindi na consider yung mga pag-aaral na ito ay malaking tulong din naman, especially doon sa mga mag-aaral po natin na visual, na natututo sila doon sa kanilang nakikita at nababasa, and especially kapag kabayan kinder hanggang grade 3, itong tinatawag nating primary level, ito yung foundational ito po yung mga edad nung mga bata na sila ay nagsisimula pa lamang na matutong magbasa, and may tendency na lahat ng makita nila ay gusto nilang basahin, kasi practice yan at yan po yung aming yun lamang naman po yung aming sinasabi doon, po. Opo. Ang sabi naman ng DepEd ay kung kinakailangan ang mga visual aid, doon pa lang saka gagamitin yung mga visual aid na yun at hindi yung mga nakapaskel at nakababad sa mga pader ng eskwelahan. Alam niyo po, tama rin naman din yung sinasabi ng Department of Education, sapagkat nung mga nakakaraan po talagang may mga rooms po tayo, yung tinatawag po natin kabayan sa atin sa mga Pilipino na over-decorated So sobra na yung dekorasyon. At medyo nakakasagabal na sa mata, Pero dapat ang amin naman po sinasabi, kasi the initial reaction and the initial order of the Department of Education ay aalisin lang yung mga unnecessary. So when we say unnecessary, kung merong mga unnecessary po na mga posters, displays, ibig sabihin meron ding mga necessary. Sana po makita po natin, ma-categorize po natin yung mga dinidisplay natin kung ito ba ay necessary or unnecessary, para naman po maging klaro po doon sa ating field, kasi tama naman yung mga nakaraan, talagang the tendency would be lahat po ng nakadisplay diyan sa room ay tatanggalin. At tinanggal nga po, marami tayong mga nakita po ng mga kapatid nating mga guro na tinanggal talaga lahat ng nakadisplay. Lahat. Tapos kagabi, kabayan, kagabi, meron po naman sa akin nagtanong, meron daw yung kanilang school head ay merong mga binigay na listahan pwede nilang i-display. Ibig sabihin, doon po sa field mismo, bagamat nag-clarify na uli yung Department of Education, doon sa field mismo po ay nagkakaroon po tayo ng kalituhan. Siguro kasi ang tingin ng school head rito, or even some of our teachers, may mga displays, may mga posters, educational charts na necessary. Kaya niya dinidisplay. Ano po? Yun, basta wala daw display. Kung kailangan ng mga estudyante, saka pa lamang ihaharap ng mga
teacher, siguro siguro binigla, aywan ko lang Benjo masyado natin binigla ang mga estudyante, ang mga teacher, dahil yan ang kinagisnan ko yan, ewan ko sa iba, kinagisnan ko niyan na yung classroom ay puno ng A, B, C, D, E, F, G. Yung mga mukha, yun ang medyo hindi naman kailangan siguro yung mga mukha ng mga opisyal ng ating gobyerno na nakadisplay doon. Pero yung visual aids para sa eskwelahan, yun ay nakasanayan natin. Ngayon, bigla na lang tatanggalin. At tinaumpa sa Brigada Eskwela. Ano nangyari? Anyari? Hinabaan ko lang yung salita ko, naghang na kagad. Wala, naghang si Benjo. Andiyan na. Ayun. Naghang ka, Benjo. Opo. Ayun ang sinasabi ko kanina na nakasanayan na natin kasi yon. Tapos, nabigla naman tayo sa kautusan ng DepEd. Siguro kung inunti-unti, baka walang masyadong aangal. Actually, kabayan, hindi naman din ito para sa amin po, no, hindi naman talaga ito malaking usapin, ano, sa kabuuan, ano po. Ang amin lamang naman sana ay dalawang bagay po ito, no. Una, may mga pag-aaral naman na nagsasabi talaga, no, na itong mga educational posters, no, itong mga naka-display po niyan, ano, even decorations ay nakakatulong po, no. Una sa retention, ano, ng lessons doon sa mga bata. Parang ano yan, no? Parang pag pinapaulit-ulit sa atin yung isang bagay ay nakakabisado natin. Parang ganun po, no, yung epekto, no. Pangalawa, no, meron pong mga needs kasi, no, individual needs yung ating mga mag-aaral, no, na hindi pwedeng kumbaga one size fits all. 'Di ba? Halimbawa po, kung may display diyan at let's say 50% ng mga bata o 60% ng mga bata, no, o 70 ay natutulungan itong mga displays na ito, no, yung kanilang pagkatuto, ibig sabihin effective, no, at ganoon pa yung lumalabas sa pag-aaral, no. More than 50% ng mga bata ay visual learners, ano po, no. Yun po yung aming sinasabi po dito. Doon sa primary po ito, no, hindi naman natin pinag-uusapan na dito yung senior high school or yung intermediate or yung junior high school, no. Ang pinag-uusapan natin, kabayan, ay yung mga bata, no, doon sa mas mabababang grade level po, no, kinder especially to primary. And lastly, may mga teacher din po, no, na sila ay panatag, no, kapag at masaya sila kapag na-i-display nila yung kanilang mga gustong i-display, no. So dapat doon pumasok yung regulation. Hindi naman talagang biglaan na sasabihin natin hindi talaga yan po pwede, no, at huwag na nating gawin yan, ano po. So yun lang naman ang aming sinasabi sa DepEd, ano po. Kayo ba ay nakonsulta yung mga teacher? For this particular matter po, hindi po no? Kasi kabayan, we have to know that this policy po, no, is actually, no, is just a provision, no, under the Brigada Eskwela implementation order, ano po, no. So nakasama lang ito doon sa Brigada Eskwela, no. Hindi siya talaga isang separate order. Kaya nga sabi namin, siguro it should be clarified, no. Tama naman po yung tinitindigan nung binabanggit na to, no, ng DepEd. Kasi alam niyo, marami dong sa schools po natin, kabayan, ang daming mga naka-display na pangalan ng mga toothpaste, no, yung mga sabon na nagbigay ng nag-sponsor, pangalan ng mga politiko, no, lalo na, no, yung mga advertisements po, no, na sa tingin namin talagang hindi kailangan, no. Yun po lang naman, no, yung kung yun yung gustong alisin ng DepEd, wala po tayong problema. But for this particular issue po, no, sana ay ma-consider, no, ma-reconsider ng DepEd po, no, itong mga sinasabi ng mga kinder teacher. Wag na po kami, no? Kasi ako, kabayan, high school teacher ako, in fact, senior high school, no? So siguro dapat makausap din, ano, yung mga teachers sa natin, ano, sa kinder to grade 3 or yung mga education expert, no, doon sa pedagogy, no? I know meron po tayo diyan, no, sa central office, no? Pero tignan natin, ano, kasi bago naman ang reaction nito ng mga kasama natin, no, ay wala pa yan, no? Okay, maraming salamat Benjo at good morning.
Good morning po kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.